Kita nyo naman dito, napakalat. Kita nyo naman, hikay-hika ako kasi na-accident ako sa motor. Tapos ko na yun, ito yung lagay ko, pasintabi. Pero black and white naman tong content ko. Ito yung mga tama ko, ito yung pinakamalaki eh. Ito yung medyo makulit. Ito. Thankful ako kay Most High kasi ito lang nangyari sa akin. Sa aso na nasagasaan ko, pasensya na. Hindi naman ako dun mabilis. Bigla na lang din siya sumulpot. Mga mangyayari talagang hindi natin nasaan. Ayun, balik tayo. Makalit yung kwarto kasi bago ako ma-aksidente, pagaling pa lang ako sa sakit. Kaya maraming damit kasi hinahayaan ko yung sarili ko magpawis ng natural para buwaba yung fever ko. Diba? May busipon pa rin ako. So ito yung lagay ko. Try ko pa rin mag-workout. Kasi Monday ngayon, MWF ako nag-workout. So usually yung standard ko, push-ups, sit-ups, squats, jumping jacks. Yun yung pinaka-basic standards namin ng ESME ko. Yun yung binikta ko. Pero hindi ako makapag-jumping jacks. Siguro try natin yung tatlo. Yung push-ups, yung sit-ups, tsaka yung squats. Since nag-transition na ako from normal push-up to knuckle push-ups, good thing din sa akin kasi yung palad ko busted. Ewan ko lang kung kaya ko ulit maka-50. Kasi since pinagtukod ko yung braso ko, ay sprain. Parang bugbog din yung braso ko. Ito try natin. Diba? Gagawin pa rin natin. Pero kung di talaga kayanin, pilitin kasi may schedule ako ng healing na kailangang masunod kasi kasal ng ate ko sa Monday. Gawin na natin. Since busted din yung kanang kita ko, try kong mag-push up na isa lang yung 50. Nakapokus, nakapatong lang yung 50. Ito yung parang malinaw na mensahe ng mga anghel. Pag pinapaboran ka talaga ng Diyos, pinapaboran ka rin ng kabila. Baba. So, nasipa. Aray ko. Literal na aray ko. Meron pa lang tama sa siko. Yan. Sit-ups tayo. Since hindi ko mabibend yung kanang binti ko, dito tayo. And ganito na lang sigurong squat yung gawin natin. Ito nga lang mga workout. Pero at least, di ba? Pistol squat tayo. Ewan ko lang kung ilan. Kasi nga papalit try pistol squat na seated ata tawag dito. Siguro muna yun. Hirap pala ng pistol squat. Alam ko naman mahirap pero hindi ko alam na ganun kahirap. Tapos pahinga tayo. Tapos tuloy natin yung ikot na yun hanggang sa maka 50 tayo. Siguro wala na ring point na magkwento-kwento pa ako. Tapusin ko na yung workout ko. Tapos tuloy ko na yung workout ko. Tapusin ko lang to. Tapos do your thing, dog. Kasi ako pinapalik ko lang yung pasasalamat sa sarili ko. Kasi kung hindi ako nag-workout talaga, masyado akong manipis, masyado akong malambot. Yung immune system ko, di rin ganun ka-strong. Diba? Thankful ako kay Most High. Thankful ako sa ginagawa ko, sa sarili ko. Sa blessings na resulta ng mga ginagawa ko. Saya ako. Kahit na marami nangyari sa akin. Normal yun, buhay yun. Yun lang. Fast forward. Mickey Mouse
bedsheet. Sa ate ko kasi itong kwarto. Hirap ako dun sa kwarto ko, lalo na sa kondisyon ko. Mas okay ako dito. Tuloy. Utak ko, no? Parang ganun eh. Lalo na ikaw! Sarap pag-cook ng utak ko, no? Ang hirap din pala mag-fist. Mag-knuckle push-up. Kasi ito. Kaya buong ito yung pinantutulak ko, wala akong pwersa na. Tsaka bugbog din ito. Wala lang. Para lang alam nyo, di ba? Di ba, walang injury katulad ko, pero di magawa to. Blessed ako, di ba? Thankful ako. Kaya kong gawin to. Di ba? Di ba, kadalasan, karamihan. Wala. Kasi okay naman sila eh. Di na natin sinisikap mag-improve. Maging much better or mas better. Sapat na sa atin yung ganito. Kasi mahirap eh. Ito ang ginagawa ko to, di ba? Ang hapdi na sugat ko, bumbog, ginagawa ko pa rin. Ibig sabihin lang nun, mas nag-improve yung utak ko. No, hindi siya baliktad eh, ganun talaga siya eh. Kapag may ginagawa kong something na ikapuputi mo at naintindihan mo, dito talaga lahat sila papupunta. May pain ako, pero kung yung pain na to nasa dating ako, hindi ako gagalaw. Talaga, hindi ako gagalaw. Kasi masakit eh. Pero pares lang sila ng pain kumpara sa ngayon. Pero iba na yung ako. Diba? Yung pain na to, naintindihan ko na. At kahit na nagpapawisan yung kita ko, dumadaan sa sugat at napakahapdi, naintindihan ko siya. Hindi ko ikaw mamatay ito. Kabubuti ko to. Lahat ng masasakit sa buhay, dadaanan ko sila. Sikapin kong maintindihan at malagpasan at matuto din sa mga yun. Kaya nang ginagawa ko ngayon. Hanggang doon lang yung sasabihin ko about sa sinabi ko. Kasi kapag inumpisahan nyo na rin gawin yung ginagawa ko, yung sunod na sasabihin ko, isasabihin nyo rin. At sigurado ako. Today is Monday, July 14, 6:25 PM. Si Conejo nag-i-improve. Galing sa aksidente, July 20, nakabangga ng aso. Hindi ko inaasahan at hindi ko ginusto. Pagaling pa lang sana sa lagnat, ubod sipon. Nagwa-workout. At marami akong videos, hindi na marami, may videos ako na kahit nilalagnat ako, malubha, nagluluha, nag-workout ako. Kaya nang ginagawa ko ngayon. Pero hindi tulad ngayon, pilay. Ate, 50-50. Masaya si Conejo yung araw na to. Kasi mas better si Conejo sa kahapon. Sa maraming kahapon na dinaanan ko, simula na nag-umpisa ulit akong improve yung sarili ko without cost ng gym membership. Puso lang, tsaka utak, at walang emotions. Hindi kasama yung mood, labas muna siya. That's 50. Kaya talaga mas maaga namamatay kasi mas may stress tayo eh. Kaysa sa babae. Diba, masan natin yung mundo eh. Sagot natin silang lahat. Pati yung relatives pa nila. Damay pa, kung ano, diba? So yan, maraming ganun. So kaya mas maikli ang ano. So parang sinasabi mo kay Frank dati, parang kailangan mapahaba natin yung buhay natin. Mas makunti yung stress natin. Para ma-enjoy pa natin yung ano. O so ano, tatanggapin lang pa natin na stress. Sige, stress, mas maikli yung buhay. Ganun. Tingin ko,
Parang yun. Tapos magpalakas ka na lang. Celebrate every birthday with the best tasting dedication cakes. Red Ribbon, home of the best birthdays. Pero mas less ang stress nila. Di katulad sa pag-gising natin, nag-isip agad tayo ng idea. Hanggang pagtulog. Diba? May mga gusto pang kumalaban sa atin. May mga gusto pang magpapagsak sa atin. O yung mga ganung balita pa bigla. Parang iniisip ko ngayon tuloy, mas nag-focus na lang pala ako nun sa pag-manage Ng stress. kesa pinatry kong bawasan yung parating na stress na pinagdadasal mo na wala na sanang dumating na ano bukas. Hindi. Ang ginawa ko pala, minanage ko. Nagpas pa ako, nagpamassage ako, mga ganun trip ba? Basic lang, pero ako, alam mo, first time ko na-experience sa yung concept, yung sinabi mo sa akin sa ano, tapos nagpas pa ako, doon ko lang na-realize na nung bata siguro ako, hindi ako nasa stress.